pananaw dyan sa akin, iba ang kaluluwa, iba ang espiritu, iba ang katawan. Sige po, latag lang kayo kasi yung sinasagot ko kanina, yung tanong ni TJ doon sa unang Pedro, 1:20. So, Basta kung yung gusto niyo mga, sagutin yung kaluluwa, bro, pwede naman kayo maglatag. basta yung mga may tamang aral, Kasi- malakas ang signal yan. Kasi kung titingnan mo, sabi ni pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito Nawala ng ako, bro. ating Panginoong Jesucristo. O pinapaingatang buo yung tatlo. Ngayon, iyan, pwedeng maghiwalay yung kaluluwa at espiritu. Naghihiwalay talaga yan eh. Yung kaluluwa at espiritu, pwedeng maghiwalay. Ngayon, kung iisa yung kaluluwa at espiritu, bakit sila maghihiwalay? Hindi Kaya ko pa- kayo, mga guys, yung asawa ninyo, maghiwalay rin, maaari kayo maghiwalay. Kasi ang katawan at kaluluwa naghiwalay pa gani, mag-asawa pa. Bihira. Katawan at kaluluwa naghihiwalay yan. Tingnan mo nung bibigyan ko kayo ng halimbawa kung paano naghihiwalay ang kaluluwa at katawan. Huwag kayo masyado Bigyan ko kayo ng maapektuhan halimbawa. kung walayan kayo ng asawa ninyo. Pag iwalayan kayo ng asawa ninyo, matuwa pa kayo, pambihira. No. Panibago na naman. Ang panibagong boxing na naman ng So, kaharap. kasi ano bang talata yung binasa mo? Kalawang Tesalonica 2:23. Ay, 5:23. Ngayon, ang masasabi ko diyan, humihiwalay ang kaluluwa sa katawan. Anong dahilan at anong talata? Sa unang hari, nung mamatay yung bata na pinuntahan ni Elijah, yung anak ng babaeng bao, Kalawang namatay yung Tesalonica? bata. Oo. Alam niyo mga 5:23. kaibigan. Alam niyo mga 5:23, wala kaibigan. naman 5 to ah. Bro, Edward, Ay, alam niyo mga... unang Tesalonica. Una. Alam niyo bro, hindi mahalaga masyado yung paksa natin kasi yung maghihiwalay ba, paano ba naging kaluluwa. Ang pinakamahalagang paksa natin kung paano natin gampanan yung mga ipinag-utos sa atin ng Diyos. Kasi hindi naman natin sakop yan. So, yung Darit, papaano. mali yung talata mo. Yun. Yung katawan, yung kaluluwa, humihiwalay yan sa katawan. May talata tayo yan na mababasa. Nung mamatay yung bata, sabi ni Elijah, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, pabalikin mo sa bata yung kaluluwa ng batang ito. So, ibig sabihin, yung kaluluwa, humiwalay doon sa katawan. At yung kaluluwa ay humihiwalay din sa espiritu. Kaya pwedeng magkahiwa-hiwalay yan. Bibigyan ko kayo ng talata. Pero huwag na. Pati yung Diyos may kaluluwa yan. Bro, Jose, lalabas niyan. Naniniwala ka sa immortality ng kaluluwa. May humihiwalay na kaluluwa sa tao. Oo. Matthew 10:28. Turo po ng Catholic yan eh. Turo ng Catholic yan. Bro, pag nasa Meron nga Biblia, hindi yun. ko pinaniniwala ang turo ng Catholic yan. Nakasulat sa Biblia yan eh. Bro, Jose, ano yung Ganyan binasa mo talata. kanina? Yung paghihiwalay ng kaluluwa, sabi mo? Hindi ko na nga maintindihan sa dami Sa ng unang namin, kahit Tesalonica ano naman. 5:23. Sige, kayo na lang. Wala, hindi naman ito yung talata eh. Unang Tesalonica Hebreo 5:23. Hebreo 4:12. Ay, Hebreo Jose. 4:12. Yung paghihiwalay ng 4:12. espiritu at kaluluwa. Ang salita ng Diyos ay may dalawang tabak ng talim. Ayan. Ang pagkaunawa pala ni Bro 5:4, no? Tama? Na humihiwalay 5:12, sa kaluluwa 5:12. at espiritu. Edward, yung espiritu at kaluluwa, pwedeng paghiwalayin ng salita ng Diyos. Hebreo 4:12. Anong talata ulit? Hebreo 5:12 ba? Hebreo 4:12. 4:12. Ang salita ng Diyos ay buhay. Pwedeng May dalawang- paghiwalayin ng salita ng Diyos yung espiritu at kaluluwa. Mas matalas pa sa dalawang tabak ng talim na bumabaon hanggang sa Komplikado kasi yan pagka hindi mo kabisado yung dalawa. Oo. paghihiwalay ng espiritu, ng kaluluwa at espiritu.
Pag kaluluwa kasi marami na banggit eh. May kaluluwa sa ilalim ng dambana ng Diyos sa langit. Kasi Size mo yung Oo. pinapalabas eh. ang kaluluwa Yung kasi, manaligtas. ang Walong kaluluwa kaluluwa. kasi diyan, lahat naman ay pumupunta doon sa Panginoon. Kaso lang, mayroon siyang pinupuntahan ang kaluluwa. Sabi doon sa Revelation, sa dambana ng Diyos ang kaluluwa. Tatapot ang espiritu, talagang mapupunta doon sa Diyos kasi magkaiba po yung mapupunta sa dambana at mapupunta doon sa Diyos. Kasi po kung Sabi ni magiging Esteban, ganun ang ating unawa niya sa talata na yan, na yung kaluluwa at espiritu ay naghihiwalay, in literally, marami sasagasa ang talata yan. Unang-una, yung doon sa pag-creation, sasagasaan niya, pati binanggit ng Ecclesiastes na yung mga namatay, wala nang nalalaman. Hindi. At yung namatay naman si Adan, namatay si Adan, wala din namang record doon. Pwede Kaya mayroong magpaliwanag buhay-walay yan. na Pwede kaluluwa. magpaliwanag. Ang Pwede ba hindi magpaliwanag? kasi nakakaalam ang kaluluwa dito sa mundo. Pero sa mga ginagawa ng tao hindi nakakaalam na 'yon. Pero So, ang pagkaunawa niyo po, just literally humihiwalay. Sa kanila. humihiwalay ang espiritu at kaluluwa diyan. Oo. Yan sa binanggit sa Hebreo, Hebreo 4:12, yun talaga. Basahin mo. Hindi, pero ito nga, hinahanap ko mga kanina pa eh. Hello. Kasi po ang aming paliwanag dyan is hindi yan literal na humihiwalay. Kundi tumutukoy doon sa mismong personality ng isang tao. Literal. Kaya nga hindi kami agree dyan na humihiwalay yan kasi unang-una maraming sasagasa ang talata kung yan ay talagang literal. Na may humihiwalay na dalawang bahagi. Kasi Wala ang katawan kasi pagka hindi wala yung espiritu, patay ano yun, Sige mamatay. po, 5 minutes tayo. Unahin natin si Brose. Una na kanina eh. 5 minutes. Kasi 5 minutes tayo, 5 minutes. 3 minutes lang, mahaba na yung trip. Basahin na natin yung 4:12. Sige po, pakiurasan na lang kay Brose, 4 minuto. 4 na minuto para medyo mahaba ng konti. Sino baga talaga? Hindi ko maintindihan eh. Sige po, una na kayo. Kasi Okay. ako yung ako yung pinaka-negative eh. Oo. Ang kaluluwa, sa pangunawa ko, hindi pwedeng patayin ng tao. Ang pwede lang pumatay sa kaluluwa ay ang Diyos. Kung halimbawa, ang isang tao ay binaril, tinaga, sinaksak, namatay sa madalit salita. Ang napatay lamang ng isang tao, yung kanyang katawan. Yun yung sinasabi sa matandang tipan ni Haring David, ni Haring Solomon, ni Job, na yung taong namatay, hindi na babalik sa kanyang bahay. Yung taong namatay, wala na yung kanyang alaala, nakalimutan na. Yung pati niya, kanyang pag-ibig, ang kanyang pagtatanim, nakalimutan na. Alin ang namatay doon? Yung katawan. Yun po ang tinutukoy dyan, katawan. Pero yung kaluluwa, humihiwalay sa katawan. Anong katunayan? Yung bata ngang namatay, nang dumating si Elijah doon sa babaeng bao, ay namatay ang batang ito pagdating niya. Sabi ng babae, oy, namatay yung aking anak. Sabi, ibigay mo sa akin ang bata. Dinapaan niya ngayon itong bata at tumalangin siya sa Panginoon. Dinadalangin ko sa iyo, Panginoon, pabalikin mo sa kanya ang kaluluwa ng batang ito. So ipinakikita ng talata na wala doon sa katawang patay yung kaluluwa. May pinaglalagyan ang Diyos ng kaluluwa. Na yung kaluluwang iyan ay hindi pwedeng patayin ng tao. Talata. Sabi ng Panginoong Hesus, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapat hindi mga kapapatay sa kaluluwa. Kundi bagkus ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. So hindi pwede palang patayin niya ng tao. Ang makapapatay diyan ay yung Diyos. Kasi hindi dapat katakutan yung pumapatay lamang ng katawan. Kasi ang tao, kung titingnan natin, binubuo po iyan ng 3. Ito, ang sabi ng talata, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu, at kaluluwa, at katawan, ay ingatang buo
na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Pinapaingatan pa lang buo yan eh. Ngayon, iyan napapaghiwalay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Yan yung binabanggit ng kapatid kanina sa Hebreo, itong pagkalagay. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas sa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. So naghihiwalay pala talaga yung kaluluwa at espiritu kung titingnan natin. Kaya maliwanag yung mga talata at nakaberses naman, yun lang po siguro masasabi ko, daragdagan lalong iba ng mga kapatid dito. Salamat. Dagdagan natin. Okay, dagdagan mo kapatid. Yung kaluluwa, bro, ano? Yung tao, tama yun. Kayang patay ng tao yung katawan, pero yung kaluluwa hindi na mamatay. At Diyos lang ang pwedeng mamatay. Nasabi doon sa Apocalypse 6:9, yung mga kaluluwa na mga pinugutan ng ulo, pinisigaw sila. Yun talaga, at pinatay yun, yung sa lupa pa, dahil sa salita ng Diyos, sumisigaw. Nasa ilalim ng dambana ng Diyos, nagpapahinga yung kaluluwa. Even kahit yung Diyos mismo, meron kaluluwa. Sa Hebreo 10:38, kung aking lingkod na matwid ay umuro sa kanyang pananampalataya, hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Yan ang Yung Diyos sinasabi. mismo, meron siyang kaluluwa. Yung tao, may kaluluwa. Pag namatay ang tao, ang namamatay yung katawan, yung sinasabi doon sa Ecclesiastes na ang kanilang pag-ibig ay nawala ngayon, walang bahagi, magpakilaman sa ginagawa sa ilalim ng araw. Yung katawan tinutukoy doon. Pero yung kaluluwa, kahit patay yung katawan, nabubuhay ang kaluluwa kasi hindi nga kaya patay ng tao yung kaluluwa. Diyos lang ang pwedeng pamatay sa kaluluwa. Okay kapatid, magkatunod tayo. Okay, ako naman, bali ako yung tatayo sa negative, So, balik muna tayo doon sa creation bago tayo lumawak diyan sa ating talakayan sa ibang talata. Kung babalik tayo sa creation doon sa Genesis, yung component na ginamit sa tao, yung paano siya nabuo, gumamit ng 16 element, yun nga yung alabok. Tapos ito yung alabok, ito ay hiningihan. Yung tinatawag sa Greek na nesma o yung hininga. So pinagsama iyan, naging kaluluwang buhay o yung mismong tao na tinawag na Adan. So itong Adan na ito, nung siya ay nabuhay at naging tao, tinawag siyang kaluluwang buhay at ang kanyang pangalan ay Adan. So yung kanyang naging problema, lumabag siya sa kautusan ng Diyos at binigyan siya ng tinatawag na pagkakasala na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sabi doon sa Bible, sa Genesis, pakitulungan nga ako yung sinabi dito, babalik kayo sa lupa. Ano bang talata yan? Okay, dito 19. Pagpapawisan ka na at maghihirap bago makuha ang pagkain hanggang sa bumalik ka sa lupa. Dahil diyan ka rin kinuha, ikaw ay alabok, kaya sa alabok ka babalik. Doon sa aklat ng Genesis 19. So nung siya ay nagkasala, naging epekto matay sa alabok. Ang tanong, meron bang humiwalay ng kaluluwang immortality o espiritong immortality nung siya ay mamatay? Ang sabi, wala. So ganito ang sabi ng awit 146. May kinalaman dyan sa espiritu na yan. Time na ba ako? Kasi maiksi lang yung oras natin. Didiin ko lang doon sa awit 146. Para mas ma-clear natin yung espiritu, ano ba yung espiritu na yan? 146 talatang 4. Sabi dito, sa 4, ang hininga niya ay nawawala. Bumabalik siya sa lupa. Sa araw ding iyon ay maglalaho ang pag-iisip. Sa ibang salin dyan, yung hininga na yan, espiritu. Sa ibang salin na ginamit. Kaya ang isang tao pala, katulad nga ni Adan, nung siya ay namatay, nawawala o namamatay yung spirit. Bilang pagdiri, sabi din ng Biblia dito sa aklat ng kaluluwa yung namamatay, ano bang talata to? 18:4 ng Ang sabi doon, ang mismong kaluluwa ay namamatay. So, doon pa lang, sa mga talatang iyon, lalabas na magkakaroon ng conflict doon sa mga inilalatag na talata ng mga kapatid. Kasi itong mga talata na ito,
may nagsasabi na ang kaluluwa o yung hininga ng buhay espiritu namamatay. Pero sabi dito sa Hebreo 4 na binasa natin kanina, naghihiwalay. So magkakaroon ng problema mismo yung mga talata ang maglalaban-laban. Sabi sa Ecclesiastes 3:20, isa lang ang kapupuntahan ng lahat. Lahat sila ay galing sa alabok at lahat sila ay babalik sa alabok. So ano pa? Doon sa Ecclesiastes 12:7, pagkatapos ang alabok ay babalik sa lupa, kung sa ito'y galing, at ang pwersa ng buhay ay babalik sa tunay na Diyos na nagbigay nito. So maliwanag na walang sinabi dito na maghihiwalay. Kung paano sinabing namamatay din. Eh ano ang ibig sabihin ng binasa dito sa Hebreo 4, talata 20? Anong ibig sabihin ito? Ito ba'y literal na humihiwalay? Sabi dito sa paliwanag namin, sa aming reference, alam natin ang salita ng Diyos, ang kanyang mensahe para sa mga tao ay buhay at lakas. Binanggit ng Hebreo 4:12. Marami sa atin ay katibayan na ang Biblia ay may kapangyarihang baguhin ang buhay ng isang tao. Ang ilan ay dating mga magnanakaw, adik sa droga, immoral, lasinggero. At sabi nga dito, lahat ng gawaing masasama sa sistemang ito. Pero mayroon pa rin kulang sa buhay nila. Yun ang ibig sabihin nito. Ngayon, marami namang individual na nagkaroon ng pag-asa at nag-aral ng Biblia. Kaya nagkaroon sila ng pag-asa o direksyon sa kanilang buhay. So, doon pumapasok na ang ibig sabihin pala nito na may dalawang talim ang salita ng Diyos. Ito pa ay nagbabago o ibinabago nito ang buhay ng isang tao. Naghahati doon sa personality niya na kung saan mismo yung Biblia ang nagbabago sa isa was na nakapag-aral siya ng Biblia. Kaya hindi ito literal na tumutukoy doon sa binanggit ni Bro Jose kanina na yung espiritu, yung mismong kaluluwa ay nahahati. Kasi sasanungat yun sa mga binasa natin talata kanina eh. Kaya iba ang pakahulugan nun. Yan yung binasa naman din ni Bro Jose kanina na tungkol kay Elijah na yung bata ay namatay at sinabi ko, nung balik mo ang kanyang kaluluwa. Ibig sabihin ba nito yung kaluluwa nito ay umalis doon sa bata? Hindi. Ang tinutukoy dito yung kanyang hininga o yung kanyang buhay. Hinihiling ni Elijah na manumbalik ito, ibig sabihin buhay siyang muli. Katulad ng ginawa ni Jesus kay Lazaro na 3 araw ng patay na wala namang inulat na siya ay napunta sa langit, sa purgatorio o sa impyerno. Kundi nung siya ay binuhay, nanumbalik siya kung ano siya noong siya ay bagong mamatay. Kaya sa makatwid, ang tinutukoy doon ni Elijah, buhay, hindi yung mismong literal na sinasabing humihiwalay yung kaluluwa. So yun ang stand namin doon. Hindi ito tumutukoy yung Hebreo 4:12 sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu sa tinitindig nila na may immortal na humihiwalay sa katawan ng isang tao. So yun lang, yun muna yung aking negative doon sa pinag-uusapan natin. Hello. Basahin ko yung talata ha, kapatid. Pakinggan lang ninyo ha. Hello. At siya'y dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, dinalhan mo rin ba ng kasamaan ang baon na aking kinatutuluyan sa pagpatay sa kanyang anak? At siya'y umunat sa bata na makiatlo at dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na iyong pabalikin sa kanya ang kaluluwa ng batang ito. Yung bang kaluluwa ng bata naroon sa kanya o wala? Ay di maliwanag, wala. Hinihiling na pabalikin ay. Anong ibig sabihin yung nawala? Buhay. So, kumakatawan yung kaluluwa sa buhay. Eh, anong sabi rito sa isang talata, anong sabi rito, titingnan natin, nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. So, kumakatawan pala yung kaluluwa talaga sa bawat buhay. Sa buhay ng isang tao. Halimbawa, alin sa tao ang kaluluwa kung titingnan mo? Ang katuwiran, kalimitan, ang sabi natin, yung kabuuan ng pagiging tao. Yung kabuuan na ikaw ay nakakaramdam. Kasi nung hindi pa hinihingaan, lupa lang naman yan eh. Hinulma lang ng Panginoon na lupa. Pero nung hingahan, naging kaluluwang may buhay, nagkaroon ng buhay. Sa madalit salita, yung buhay ang kaluluwa. Kapag yung bang tao ay namatay, naroon pa ba yung buhay? O di wala. Umaalis talaga yung kaluluwa.
maliwanag. At yung kaluluwa, may pinaglalagyan nga ang Diyos. Napakaliwanag nga yung binasa ng kapatid sa aklat ng Apokalipsis 6. Ating babalikan yung binasa ng kapatid sa 6:9, ay ganito po ang nakalagay. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga patay. Mga patay na pala ito eh. Itong kaluluwang ito, mga patay. Dahil sa salita ng Diyos, dahil sa patutuong sumaka nila. At sila'y sumisigaw ng tinig na malakas. Ito palang mga patay na ito, kahit patay, kayang magsisigaw eh. Paano yan? Sumisigaw yang patay. O Panginoong banal at totoo. Anong sabi rito? Hanggang kailan, O Panginoon banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ng baptisa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila ay sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanila ng kapwa na alipin nila at kanilang mga kapatid na mga papatay na manggaya nila. So yung mga kaluluwa na yan, may pinaglalagyan talaga ang Diyos. Pinakikita rito na yan, nasa ilalim ng dambana. Pero sumisigaw sila, nangangatwiran nga sa Panginoon eh. Ngayon, ipinahayag ko nga na yung kaluluwa talaga hindi namamatay. Ang papatay lang dyan ay ang Panginoon. Kasi ang sabi nga doon sa aklat ng Matthew, kung ating titingnan, ay napakaliwanag naman yung sulat ni Mateo. Nakasama ng ating Panginoon at alagad. Huwag kayong mga takot, sabi ng Panginoong Hesus, sa mga nagsisipatay ng katawan. Dapat hindi makapapatay ng kaluluwa. Maliwanag na yung katawan ng tao, pwedeng patayin ang kapwa-tao. Amen. Pero yung kaluluwa, hindi pwedeng patayin ng kapwa-tao. Yun lang po siguro. To break the chamber lang din ba? Okay, tatayo kasalukuyan naka-live sa YouTube, yung Master Defender. Continue. Yes, just to break the chamber. Akala ko sharing lang. Just to break the chamber lang din sa I will position myself sa negative na sasabihin ko ay itong tinatawag nating soul ay hindi separate sa ating body. Parang in line lang din ni Edward particularly sa topic. So meron akong few question regarding about kang Jose. So if yung sinasabi mo na soul can't be destroyed but only God, would that also mean na ang soul can be destroyed talaga if i-analyze na natin yung statement na yan? And secondly, you did mention yung first statement mo na kung mamamatay tayo, mawawala na din yung memory. So do you mean that the soul, if there is such a thing, walang memory? If that's the case, na walang memory ng soul, how can you still remember that ikaw ba yan if walang memory? May alaala po ang kaluluwa eh. Pag namatay, kung titingnan nga natin yung binasa ko sa aklat ng Apokalipsis, ay nagsisisigaw pa nga eh. Ngayon, ang nagpahayag nito kapatid ay... Yung verse mo na binasa, it's hindi yung Apocalypse. Yung first talaga, yung something about yung bata. Abay, walang pahayag tungkol doon kung may memory ba yung bata, yung kaluluwa. Kasi pinababalik lang yun kung titingnan natin yung talata. Idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, pabalikin mo ang kaluluwa ng batang ito. So ipinakikita na wala yung kaluluwa sa bata, yun yung buhay. Kung titingnan natin, kasi ang salaysay ng Panginoon, nang dumating siya, sa matandang tipan niyo, nang dumating siya ang nagpaliwanag nito, babasahin ko lang naman, madali namang unawain. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, dapat hindi mga kapapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo yaong makapupuksa
sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. O, yan lang. Binasa ko lang. Bahala na kayo. Oh, yes. So, ito yung view ko about something about the soul or tinatawag nating soul. So, what is exactly the soul? Seems apparently none so far naka-describe what is the soul. And apparently, if there is such a thing na soul, ano bang effect nito sa body natin? What and how? What does the effect does the soul have to our body? So, for me, I think for me is soul is just one sa ating katawan. And here outside sa Bible, we call it consciousness, which is connected to our brain, essentially. If the brain goes, or yung katawan, if yung katawan has been destroyed, so does our consciousness and what we call possibly soul. So that's my view outside of the biblical view. Kahit ang Diyos, ano? Sabi sa Hebreo 10:38, basahin natin. But my righteous one shall live by faith, and if he shirk back, my soul has no pleasure in him. So sabi ng Diyos, hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Even ang Diyos, dahil tumutukoy ang kaluluwa sa may buhay, magkasinonimo sila ng spirit, depende sa pinagagamitan ng grammar o ng usapan. So magkasinonimo yan, yung soul at spirit. So yung Diyos mismo, kahit siya spirit, meron siyang kaluluwa. Iyon, tama yun. Nakasulat. Bro, Jose, ano yung huling talata na binasa mo? Pwedeng pakilatag? Nasa aklat ng Mateo yun, di ba? Oo, Matthew 10:28. Okay. Ngayon, sige, ang binasa naman ng kapatid ay ditong 38 ng Hebreo, ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya'y umurong, hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. So ipinakikita ng kapatid na kung yung Diyos may kaluluwa, yung tao may kaluluwa. So kung saan ang kaluluwa kumakatawan, sa tingin ko lang sa ganang akin, sapagkat hindi mo maituro sa isang tao kung alin ang kaluluwa, kundi yung taong may buhay. Ngayon, ang sabihin ng Diyos, nang sabihin ni Job, na nasa kamay ng Diyos ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay, kung yan may halaman, yan may hayop, basta't yan ay may buhay, may kaluluwa, na madalit salita, kung titingnan natin. So yung kaluluwang iyan, may pinaglalagyan ang Diyos pag namatay ang tao para sa aking paniniwala. At sabi nga ng matatanda, ni Haring David, ni Haring Solomon, ni Job, pag ang tao'y namatay, hindi na siya babalik sa kanyang bahay. Ulitin ko lang, nawawala yung pag-ibig, yung alaala, pati pagtatanim nawawala. Kung saan yan yung katawan, yun yung namatay na katawan, wala talagang unawa yan. Kahit palang-palangin yan, kahit sunugin, hindi makapagreklamo yan. Kasi wala na yung kaluluwa sa kanya, humiwalay na. Ang batayan nga, gaya nung bata, may batayan naman na nangyari ang kasaysayang ito. Amen. Tunay naman Amen. na humiwalay yung katawan doon sa humiwalay yung kaluluwa roon sa katawan na idinadalangin ni Elijah na papalikin. Kung iyon ngang patay na binubuhay ng Panginoon, so ibinabalik yung kaluluwa. Kasi humihiwalay sa katawang patay. Kasi yung katawan, kung paano itinilikha sa alabok ng lupa, uuwi rin siya sa alabok. Pero yung kaluluwa, may pinaglalagyan ang Diyos. Yun po ang aking, sa pagbabasa ko lang ng Biblia, ayan ang lumalabas na nakikita ko sa banal na kasulatan. Amen, amen. Quick question. Pwedeng makilatag? Pwedeng makilatag, ano? Kasi, Quick question lang muna before ni makikinig lang. Jose. yung kasing gusto nating i-point dito, may kaluluwa talaga na umihiwalay. Yun kasi ang gustong paratingin ni Brose na pagkaunawa ko sa latag niya, no? Pero ang pinipinpoint naman natin dito, maraming sasagasaan na talata na mayroon ba talagang humihiwalay o wala. Kasi gaya nga na dinidiin ko kanina, yung nepes at yung kaluluwa, hindi yan pareho, magkaiba yan. Yung salitang nepes na kaluluwa at psyche sa Griego,
Yan ay tumutukoy mismo sa kaluluwa at yung espiritu naman yung yoma. Kailangan magsama yan. Yung alabok tsaka yung hininga, kailangan magsama yan. So, pag pinagsama mo yan, ang kahulugan niya kaluluwa. So, paano hihiwalay yung kaluluwa? Di ba? Basahin mo yung Genesis sa paglalak. Bro Jose. Sabi doon, yung tao kinuha sa alabok, hininga ng buhay at naging kaluluwang buhay. O kung yung salin doon sa ginamit mo na yung tinukoy doon na kaluluwa ng bata na humiwalay o pinapanumbalik, ibig sabihin ba nun talagang yung kaluluwa ay umaalis sa katawan? So doon pala meron ng complex sa dalawa eh. Sabi doon sa Genesis, pinagsama yung dalawang alabok tsaka yung espiritu ng buhay naging kaluluwa. Tapos doon naman sa binasa mo, doon sa kay Elijah, yung kaluluwa umalis. O paano yun? Mismo yung Biblia, mismo nagkakaroon ng problema. Pero kung gagamitan natin ng pangunawa na ang salita palang kaluluwa at yung mismong espiritu, pwedeng tumukoy yan sa buhay. May buhay. So yung pinapanauli ni Elijah doon sa point na tinutukoy na kaluluwa, ipanumbalik, ang nais niyang i-point doon, yung buhay mismo ng bata. Hindi yung kaluluwang umalis. Kasi nga sabi ng 18.4 malinaw, narito ang lahat, 18.4 narito ang lahat ng kaluluwa ay akin, ang mga iyon. Kung papaano ang kaluluwa ng ama ay gayon din ang kaluluwa ng anak. Akin ang mga iyon. Ang kaluluwa na nagkasala, iyon mismo ay mamamatay. O ito yung mismo ang sinabi, yung kaluluwa mamamatay. So kaya pwede nating i-pinpoint doon sa pagkaunawa, hindi umalis yung kaluluwa. Kundi ang tinutukoy doon na gustong ipanumbalik ni Elijah sa bata, yung mismong buhay na taglay niya. Nung kaluluwa mismo, yung buhay na kaluluwa, yung kanyang hininga. Kasi kung isipin natin na humiwalay, doon pa lang sa talata, magkakaroon na ng sabong eh. O isipin yung maigi mga kapatid, may sabong na. Kaya hindi tinutukoy doon na umalis yung kaluluwa. Kundi ang tinutukoy talaga doon, yung hininga ng buhay nung babae o nung bata. Yung mismong buhay nung kaluluwa ang tinutukoy doon. Di ba? Kaya pag-isipan natin maigi, kaya hindi itong ganitong paniniwala na mayroong immortality ng kaluluwa ng mihiwalay, hindi doktrina ng Biblia yan. Kasi kung doktrina talaga ng Biblia yan, di sana kay Adan pa lang meron na tayong ulat. Doon pa lang sa mga binuhay sa mga karakter sa Biblia, may ulat tayo na itong mga namatay na ito na binuhay din. Hindi ako nagkakamali, mga 9 na beses may inulat sa Bible na binuhay yung mapatay. May inulat doon na itong mga binuhay na ito, merong pinuntahan silang dako. At ikinuwento nila nung sila ay nabuhay. Diba? Halimbawa na lang, yung inahagis na bangkay, dumikit lang doon sa bangkay ni Eliseo yata yun. Dumikit lang, nabuhay. O diba? Yun lang, isang halimbawa lang doon. Yun nga, isa pa yan, yung bata na yan na binuhay din. Dapat ikinuwento niya na yung kanyang humiwalay na kaluluwa at may pinuntahan, sana ikinuwento niya rin pero wala tayong ulat na nabasa sa Bible. Ganon din si Lazaro na talagang ito yung kilalang kilala sa pagkabuhay. 3 days na siyang patay. Wala din naman siya ikinuwento kung saan nagpunta yung kanyang mismong kaluluwa na humiwalay. Kaya kung ititiin natin na talagang merong humihiwalay, pagkatapos ng isang tao ay namatay, ay magkakaroon ng sabong yung mga talata natin. Mismong Biblia mismo magkakaroon ng problema dyan. Kaya nga ang stand namin dito, kaming mga JW, ang stand namin, walang immortal na kaluluwa na humihiwalay pagka namatay. Yun ang aming stand yan. Kasi ang magiging mangyari niya sa creation kay Adan, meron nag-e-exist na espiritong Adan o kaluluwang espiritu bago pa naging tao. Ganun ang magiging conclusion dyan eh. Pero sa ating binasang ulat, walang ganon. Kundi nag-exist lang itong Adan na to nung siya ay naging kaluluwang buhay o yung naging mismong tao o laman. O yun lang yung aking datag doon. Ako bro, magdagdag ako bro. May dagdag ako bro. May dagdag ako bro. Meron din ako i-add in support ni Edward. So based on my studies before, studies lang na personal studies, the Jewish people don't believe in an immortal soul. They believe in annihilationism. So, just to be faithful to the Hebrew Bible, which yung Biblia natin galing sa Hebrew or the Torah or yung mga book sa Hebrew, they believe in annihilationism. That in the end of times, or
sinasabi na Judgment Day, those certain soul will be destroyed. So yun ang just to parang to echo lang din ni Sir Edward. Bro, may dagdag ako bro sisingit lang ako actually bro, ang stand din po namin ay ang kaluluwa ay namatay, no? Kasi yung immortality of the soul, may mga idinagdag na lang yan na mga aral sa mga laking simbahan. Mga 1200s yan eh. Greek influence. Ngayon bro, ano ba ang sabi ng Panginoon? Na kapag ikaw ay magkasala, kumain, mamatay ka. Baliktad naman ang sinabi ng Diablo na hindi ka mamatay. Laging may kasalungat yun, no? Kaya nga bro, yung word bro na sumakabilang buhay bro, mali po yun. Kasi kapag suma sa kabilang buhay, hindi po yun namatay, kumabila lang. Pero ang Biblia, sabi, mamatay talagang tao. Ang kanyang galit, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang alaala, mawawala na sa kanya. So wala ng consciousness ang taong namatay. Yan. Ngayon, marami mga talata na wala na po talaga at doon siya sa libingan. Pero mayroon din conflict kung minsan sa Biblia na katulad ni yung mayaman at si Lazaro na may consciousness din sila, no? May consciousness din sila na sila ay nag-uusap pa nga doon kay amang si Abraham. Ngunit may mga kahulugan yun. Hindi, yun ay mga talinghaga yun, yung rich man and Lazaro. Ngayon yung linawin naman natin yun doon sa yung Apocalypse 6:9 na yung mga kaluluwa sumisigaw. Hanggang kailan, Diyos na totoo ipaghiganti mong aming kaluluwa. Ang aming buhay, no? Yung mga kaluluwa na nasa ilalim ng bana sumisigaw. So, yung may mga kunting bagay doon na medyo ay malilito tayo. Pero kung pansin natin mga kaibigan, na yung kaluluwa ay mamatay, Ezekiel is also 4:20, mamatay talaga yun ang deklarasyon ng Diyos. Itong aral na ang kaluluwa hindi namatay, yun ay mga hirit na lang ni Satanas. Kasi yung ng tao, si Adan at Eva namatay, may hirit si Satanas dyan na ang kaluluwa hindi namatay. But namatay pa rin base po sa ibang matalata ng Biblia. Ngayon, ano ang linaw doon, mga kapatid, doon sa Apocalypse 9? Yun po mga kaibigan ay metaphorism po yun, di ba? Kung alam po natin yung mga word na figure of speech, yung metaphor, na pagbibigay buhay sa mga inanimate object. Di ba? Lagi natin ginagamit yan mga kapatid, no? Halimbawa, sabihin natin, sinabi ng Biblia. Ang Biblia ba nagsasabi ba? Wala. Mapabasa sa Biblia, pero pwedeng sabihin sinabi ng Biblia, di ba? Ngayon, yung mga pinatay sa Dark Ages na hanggang kailan Diyos at totoo ipaghiganti mo ang aming kaluluwa. So yun ay pagbibigay buhay din mga kapatid. That's only pagbibigay lang ng paghahayag na mayroong pang pagpapatay. Kasi ang sagot doon magpahinga kayo ng konting panahon hanggang sa aabot ang bilang ng inyong mga kapatid na papatayin gaya ninyo. So ito lamang mga kapatid ay paghahayag na mayroon pang panghuling pag-uusig na maliban noong Dark Ages na marami ang pinatay na mga martyr, mayroon pa rin dating upang aabot ang bilang ng inyong mga kapatid na papatay namang gaya ninyo. So itong pagsisigaw ng mga kaluluwa mga kapatid, ito ay metaphorism lang po ito mga kapatid. Metaphorism po ito, figure of speech, no? Kasi kung basahin natin ang napakaraming talata ng Biblia, ang patay ay wala ng consciousness, wala ng galit, wala ng pag-ibig, wala ng pag-alaala. Ngayon, dagdagan ko mga kapatid yung figure of speech sa Apocalypse pa rin, Apocalypse pa rin. Yung doon po sa Apocalypse 20, talatang 11. Ano pong nakalagay doon? Sabi roon, at nakita ko ang isang maputing luklukan na sa harapan niya ay tumakas ang langit at lupa at walang kalalagyan. Yan po ay hyperbole naman yun mga kapatid. Hyperbole, diba? Yung pasobra ng mga salita.
Kasi po, kung totoong nawala ang langit at lupa, kung basahin mo ang talatang 12, Apocalypse 20 at talatang 12, at nakita kong nakatayo sa harapan ng loklokan ang mga patay, malalaki at maliliit, at sila hinatulan sa magitan ng mga aklat. So, yun po mga kapatid, kung hindi po natin tangkilikin po yung figure of speech, malilito tayo kasi ang langit at lupa tumakas, pero yun ba ay literal na tumakas? Hindi po. That's hyperbolism po. Mga figure of speech po yan mga kapatid. Bro, Kaya po may yung tanong mga... ako, bro. Ah? May tanong ako, bro. Sige. Yung bang sa Mateo na binasa ni Brother Jose kanina, na kapag namatay ang isang tao, sabi ni Kristo, wag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapwat, hindi mga kapatay sa kaluluwa, kundi bagkus katakutan ninyo ang makapupuksa sa kaluluwa at katawan sa impyerno. Kapag ba namatay ang isang tao o pinatay, pati kaluluwa ba na napapatay din niya? Yes kapatid, kasi pag sinabing patay, pati kaluluwa patay po talaga yung kapatid. Kaya lang may iba namang meaning ang Diyos, ang Panginoon doon, na yung kaluluwa na tinutukoy doon, yung iyong kaligtasan. Ika nga na kapag di ba, yung mga pag-uusig, halimbawa, papatayin ka dahil sa pananampalataya mo, dahil kay Kristo, hindi yan nakakapatay ng iyong kaluluwa. Ang ibig sabihin, hindi nakakawala ng iyong kaligtasan, ang tinutukoy doon, kapatid. So, may mga bagay-bagay din na iba ang meaning, kapatid. Ganon. Hindi nagkontrahan na kayo ni Badose niyan, hindi pa kayo Wala na. Pag-aaral ko lang yan, bro. Pag-aaral ko. Doon Si Brad Jose, maganda yung ano, no? Talaga, Si Brad Jose, nakakaramdam ako, kapatid to si Brad Jose, kahit SD ito eh. Ang puso nito, kapatid to eh. Good evening. Good evening. Mahirap sa mga Pwede ba magsalita? Ang ganda ng sinabi ni Brad Jose. Pwede ba magsalita? Pwede ba magsalita? mas biblical yung ano, walang dagdag, walang bawas, yung paliwanag ni Badose. Okay. Walang pagkala. Ako na magdagdag. Bro John din, naramdaman mo bro, yung pananalita ni Brad Jose, kapatid eh. Oo, tama-tama, wala siyang dinagdag na kung anong idea niya. Kundi kung ano sa talata, yun yung sinasabi niya. Oo, yung ganda topic ng mo, ano ni Brad Jose. Okay, magdagdag Ito, ako. babasahin ko lang yung binasa ko sa Matthew 10. Huwag katakutan yung pumapatay ng katawan, hindi makapapatay ng kaluluwa. Salita po kasi ng Panginoon yan, mga kapatid. Kasi yung kaluluwa, sabi niya, hindi kayang patayin talaga ng tao. Ang papatay lang dyan ang Diyos. Wala kasi kayong mababasang kaluluwang patay eh. Magbasa kayo ng Biblia. Saan yung kaluluwang patay dyan? Wala naman eh. Wala.